magawa yung kalooban niya. Kaya minsan po, tingnan natin kung yung bagay ba na meron tayo sa ngayon ay ito po ay nagdidikta sa atin para lalo tayo mapalapit sa kalooban ng Diyos o lalo tayo mapalayo. Makuha natin. Kasi kung tingin natin napapalayo po tayo sa kalooban ng Diyos, ibig sabihin, hindi po yan galing sa Diyos. Yan ay galing sa kaaway. Halimbawa po, inutusan tayo ng tatay natin. No? Sabi ng tatay natin, o bumili ka ng, pumunta kang palengke, bumili ka ng pagkain para yun yung ating kakanin mamayang gabi. Magluluto kami, yun yung kakain natin mamayang gabi. So yun yung inutos ng tatay. Kaya lang, bago mo pumunta ng palengke yung anak, nakita niya, may kalat sa hardin. Diba? Hardin. Doon sa labas ng bahay. No? So, ginawa ng bata, nilinis niya yung hardin. Tama? Yung harap ng bahay. Masama yun, mali. Masama yun? Hindi. Napakaganda nun. Naglilinis eh. Nilinis. Kaya lang natapos yung buong araw na nilinis niya yung harapan ng bahay. Hindi niya nagawa kung inuutos ng tatay na bumili. In the end, wala silang kakainin. Dahil ang inutos, bumili ka sa palengke. Pero yung ginawa niya, mabuti yun, hindi yun masama. Naglinis eh, napakasipag. Pero hindi kasi nga yun yung inuutos. Nakuha natin. So maaari yung kaaway, ganun po sa buhay natin. Yung mabuting bagay yung ginagawa mo, huwag ka makinig sa mga yan. Okay yan. Pero ang tanong nga, yun ba yung pinapagawa ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin? Hindi, tumutulong naman ako, Kuya Ron eh. Ganda naman yung adhikari ko sa mga tao. Kaya lang, ang tanong muna, yun ba yung inuutos sa iyo ng Diyos? Yun ba yung kalooban ng Diyos? O kaya mo ginagawa yan dahil sa sariling interes, o para mapapurihan ka, o para makilala ka sa sarili mo. Hindi para mapapurihan ang Diyos. Nakuha natin, no? Yun po, mapagpalang gabi po mga kalingkod. Yun po yung mensahe na napakinggan po namin kaninang umaga, na napaka-powerful message na totoo naman na importante po bilang isang tao, dapat sinusunod natin yung kalooban ng Diyos. At lagi sinasabi ng Diyos, mamuhay tayo sa kalooban niya. Kasi yun yung pinaka dapat natin gawin bilang isang tao. Dahil kung hindi po natin ginagawa yung kalooban ng Diyos, yung kalooban ng kalaban po yung ginagawa natin. Kaya napakaganda ng mensahe na talaga naman na makakatulong sa pamumuhay natin sa pang-araw-araw, na iba talaga pag may alam tayo sa salita ng Diyos. Kaya mga kapatid, wag po tayo magsawa na purihin, sambahin, pasalamatan ating Panginoon at palagi magbigay ng panahon sa ating Diyos, sapagkat siya'y tunay na Diyos sa mga buhay natin. At siya po ang mag-iingat, siya'y magbibigay sa iyo ng kaligtasan, kapayapaan at